Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbati sa inyong lahat mula sa panibagong araw. Pagbati, paggalang, at pagmamahal. Suot ko ang sikat kong kapote. Medyo mataba lang ako tingnan dahil dito mga kaibigan. Alam niyo naman, masama ang panahon. Masyadong malamig na yon, bumaba sa 4 o 5 degree ang temperatura. Ang sarap ng lamig. Kilalang lamig dito sa amin. Anak, anong ginagawa mo? Carlos, sinisiko niya ako sa likod. Nakita mo ba yung siraulo? Sabi ko, magsimula ako sa tabi ng mga Carlos ko. Astig na anak ko. Anong ginagawa ng gwapo kong anak? Grabe ang astig ng anak ko lalaki, anak ko babae. Ngayon mga kaibigan, pasensya na. Ilang araw na naman ako hindi nakapag-upload ng video. Medyo abala kami sa pag-aayos ng bakuran. Alam niyo na mga sumusubaybay sa akin sa Instagram kung anong ginagawa ko. Instagram. Anak ko, sinatagot mo ako, Carlos. Instagram ko ay Typhoon Demirci. Sundan niyo ako. Nagpakabit kami ng solar panel sa Bukilin. Alam niyo yan? Lolo, halika. Lolo, saan ka pupunta? Matagal na namin gusto magpa-solar panel. Matagal namin hindi nagawa. Sa wakas, salamat sa Diyos, napakabit din namin. Matibay na sistema ang pinakabit namin. Ngayon, ipapakita ko yun sa inyo. May mga trabaho pa kami sa pagpipintura at pag-ayos din sa mga kambing. Ginawa ko na yon, inayos na namin yon. Unti-unti na nagiging malinis ang lahat na yon. Sana tuloy-tuloy na. Nice na namin ang lahat mga kaibigan. Pakiusap, huwag niyo muna akong biguin. Para makatulong, sana i-like niyo ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Napakahalaga ng mga like at komento niyo para sa akin. Huwag niyo akong bigyan, pagbigyan niyo naman ako mga kaibigan. Ngayong araw may kapatid ako nasa likod ng camera. Umalis siya sa Osmania at pumunta dito. Halika, videohan kita. Maligayang pagdating niyo kan. Salamat kuya. Anong ginagawa mo? Kumusta ka? Ayos na ang kuya. Pinagdarasal ko ang iyong kalusugan. Mabuti, na-miss mo ba ang lugar na to? Kuya, dumating kami at tumawag. Agad kang sumipot. Astig ka bro, mahal ko si Gokan mga kaibigan. Pinagsuot ko siya ng raincoat. Kunin natin ang picture ng outfit niya. Bakit ba? Kuya, sabi niya wag mo raw ang kunan ng Benito. Sabi ko, ano naman anak? Ganyan din ang suot ko. Anong gagawin natin, di ba? Hayaan mo makita nila ang pinagdadaanan natin. Hindi mo ba nakikita ang panahon? Paano ka lalakad ngayon? Hindi pinapayagan ng lagay ng panahon. Buti na lang ngayon, hindi na nadudumi ang damit natin. Putik ng lahat ng paligid. Pinagsuot ko agad siya ng gamit. Suot na suot niya ang kapote na tulad ng sa akin. Ngayon, malilis na siya. Kuya, pero hindi tugma ang mga kulay. Ha? Mas maganda kulay na niyo. Mas maganda ba ang kulay ng raincoat ni Gokan o yung sa akin? Comment kayo mga kaibigan. Para sa akin, mas maganda yung sa kanya. Hindi kuya, kasi medyo belde ito. Nakita mo na ba si Carlos sumalapitan? Kuya, ngayon ko lang siya nakita. Sige, lumapit ka pa, magtabi kayo. Kumusta si Carlos? Grabe, tingnan mo naman ang leon ko, astig talaga. Tunay na anak ng Italia. Grabe, ang tapang na aking anak. Gokan, gaya ba ng nasa Instagram ang nakita mo? Mas malaki ba talaga sa personal, hindi ba? Maliit siya sa video mga kaibigan. 13 buwan pa lang siya. Mas maganda pa ang itsura ng ulo niya sa totoong buhay. Anak, sabi mo, mashallah. May isang video siya sa Instagram na parga siya. Doon ko sinabi. Sabi ko, uy, parang maliit ang ulo niya kumpara sa katawan, sabi ko nung una. Pero nung malapitan mo nakita, hindi naman pala ganun, di ba? Ako nga, sinasabi ko malaki ulo ko, pero mas malaki pa pala yung kanya kaysa sa akin. Mas malaki pa sa ulo mo. Gokan, huli natin to minsan at pumunta sa palengke. Tara kuya, okay lang sa akin. Kukunin ko si Carlos. Ikaw naman, kulin mo si Alex. Hindi, pwede si Alex. Ay, manyak yan, sumisimpel sa mga bagay-bagay, pati sa mga aso. Nakagawa lang din yan ng bastos sa akin. Oo, medyo ganun nga siya. Kumusta si Lolo? Walang Lolo, pumayat ka anak. Lolo, ayos na ako. Uy Lolo, alam ng mga kaibigan na kilala ni Gokan, si Lolo mula pa nung sanggol ito. Noong mga panahon yon, alam ng mga nanonood, medyo pumayat si Lolo nitong mga huli. Nanatili siyang maliit dahil sa madugong pagtatae. Ang gamot na ibinigay sa kanya ay may side effect na pumigil sa paglaki ng mga kasukasuan. Ngunit kailangan ito para gumaling siya. Dahil doon kaya siya nanatiling maliit. Kung hindi namin ginamit ang mga gamot na yon at hindi siya nagkasakit, mas lalaki pa sana siya, promise. Wala na tayong magagawa. Mahal pa rin namin ang anak namin, kahit ganito siya. Gokan, kulin mo ang camera at lumapit ka rito. Ibigay mo kuya. Halika, Carlos. Ang aking matapang na anak. Ipakita natin itong ginawa natin. Si Gokan, kararating lang kanina mula sa 17 oras na biyahe. Kapatid ko, gagawin natin ang mga welding. Yun talaga ang problema. Pumunta kami sa talyer. Tinignan namin ang mga materyales at iba pa. Gokan, ikaw munang dumaan dito. Ikaw ang mag-video. Dumaan ka ng ganito. Sige anak, kalma lang. Carlos. Tingnan mo mga kaibigan, pininturahan namin dito ng asul at puti.
Maganda resulta, parang Ege, parang nasa Alaçatı. Parang mga lugar doon, sobrang linis at magandang kinalabasan. Sulat puti. Tingnan mo, dito rin pareho. Gusto ko rin marinig opinion ninyo. Ay, si Lolo dumating. Aba Lolo, di kita pinapapasok dito. Pinipinturahan ko yan, pinapadumihan mo mga kaibigan. Kunan mo rin dito ng malapad para maganda. Kamusta ang kinalabasan ng pintura mga kaibigan? Inaabangan ko rating niyo sa comments, tol. Bigyan niyo ito ng mataas na score. Ako, 10 sa 10 ang ibibigay ko. Hindi pa ito tapos. Tingnan mo. Tapos na kami dito pero may susunod pa. May gagawin pa ako rito. Magiging puti ito. Yung mga post na yan, magiging asul. Papalitan ko pa ulit ang mga yan. Silimulan na namin, maliit lang muna, kuya. Gets mo, pipinturaan pa natin yung lalagyan ng pagkain tapos matatapos na. Okay na yung frame ng bintana. Yung puti lang sa taas. Pipinturahan kong asul ang mga posted dito. Susunod pa. 2 o 3 araw ng malakas ang ulan, kaya natigil ang papipintura. Ginawa na lang namin ang pwede namin gawin. Ipakita mo rin ang kulungan ng kalapati mula dyan. Ipakita mo ng ganito sa gilid. Sabihin din natin na bagong gawa ang kulungan ng kalapati. Ipakita mo yung bagong ginawa natin. Sige. Nakikita mo, Black Cameraman. Sige, magandang trabaho. Tingnan mo, ganito dito. Hindi pa tapos ang pintura. Tatalakayin pa natin ng mas detalyado, mga kaibigan. Bibili ako ng puting tent. Palitan ko ito dahil hindi maganda ang asul na tent. Papalitan ko ito ng bago at magiging puti. Hindi pa tapos ang pagpipintura, pero dati sobrang dumi. Ngayon malinis na. Salamat sa Diyos. Dahan-dahan, ipakita dito. Tingnan natin, halimbawa, di pa tapos ang mga gilid. Dahan-dahan lang, maganda naman ang ginagawa natin, kuya. Hindi naman nangyayari ang lahat ng sabay-sabay, mga kaibigan. Bonchuk, anong ginagawa mo dyan, ha? Makikita rin ba natin dito to, Bonchuk? Ang mga pilyong kambing, naghahanap ng kapareha. Halika, yakapin ko muna si Bonchuk ko. Yakapin ko muna si Bonchuk ko. Itong si Bonchuk ko. Mga matapang kong babae, kukuhanin natin ang gatas ni Caramel Gokan. Marunong ka maggatas? Sige, ikaw ang maggatas sa kanya ngayon. Kakabigay ko lang ng pagkain nila kanina. Hindi rin natin siya naggatasan. Sige, kunin mo na. Ayan na si Dede. Umarkyat ka, bilisan. Halika. Dede, lumabas ka. Dede, halika. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Si Dede, hindi man na namamansin, mga kaibigan. Lagi niyang dinudumihan ng lahat dito. Pumapasok siya rito at tinan mo, pinutik na naman niya ang mga bandang ito. Tinan mo, halika. Kakapintura ko lang dito, kita mo ba? Dumumi na naman siya sa loob, tinan mo. Hindi ko alam paano natin mapapanatiling malinis ito habang naistorbo tayo ni Lolo. Halika, pasok tayo sa loob. Inayos at inayos ko ang loob. Malinis na ngayon. Isinabit to na ang trapal natin. Hindi mo na kailangan isara ang pinto. Ano sa tingin mo? Kumusta ang itsura ng trapal natin dito? Sa tingin ko, magandang kinalabasan ito dito. Dinala ko ang trapal, mga kaibigan. Ganito ang lamesa at mga gamit dito. Lalagyan lang natin ng barnis ang mesa na ito. Bala ko sanang pinturahan ng dilaw ang mesa. Pagkatapos, naisip ko na lang na barnisan ito. Ayoko rin naman masyado mahulay. Malinis at magandang mesa. Gusto ko ito. Ngayon, tinanaman natin ang mga anak natin. Coalition Typhoon. Nagpatapon na naman siya ng pagkain. Ito lang ang mga destan ko. Ano na meron sa kanila? Anak, nasaan na yung malaking kutsara? Mayroon tayong malaking kutsara. Tingnan mo sila ngayon, kuya. Pinaghalo ko yung kilibek at atay. Yung kilibek at atay, may mga 2 kilo hanggang 2.5 kilo ng kilibek. May 3 kilo ng atay sa loob. Maayos nyo na ilabas ang katas. Anak, ipakita mo ang collagen. Tinatawag ko ang collagen typhoon dahil dito, mali ba sila? Para lang ito sa mga distan. Alam nyo naman may sakit ang mga distan. Lahat ng makakaya ko ay ginagawa ko para lumakas ang immune system ng mga anak natin. Kaya pinapakain ko sila ng maayos. Haluan ko ito ng tuyong pagkain at ibibigay sa kanila sa gabi. Salamat sa Diyos, gumagaling na rin ang kalusugan nila. Ang pakiusap ko lang, sana huwag ninyong kalimutan ang inyong mga dasal para sa kanila. Sana sa lalong madaling panahon ay tuluyang gumaling ang mga anak at mapanood natin sila sa bakuran. Tara na, Guykan, dahan-dahan tayong pumunta sa mga solar panel. Tingnan mo muna, tapos na ang panel natin, mga kaibigan. Nagpagawa ako ng malaking sistema na hindi gel na baterya ang ginamit. Kinuha ko ang pinakamagandang lithium na baterya, tumatagal ng 13-15 taon. Ang gel na baterya, 2 taon lang. Naintindihan mo? Sandali, titingnan ko muna, Dede. Sandali pasaway, dumaan ka, Guykan. Nakul, Dede, sandali lang! Diyos ko, Panginoon ko, itong si Dede talaga ay sakit sa ulo.
Halika, Dede. Dede, halika na. Halis na tayo. Dumaan ka. Si Dede pareho pa rin ugali niya, di ba? Oo, kuya. Tony! Anong ginagawa ng Tony ko? Anong ginagawa ng anak ko babae? Mga siloso. Ah, darating na si Linda ko. Linda! Nasaan ang mahal ko? Nasaan? Lambingin ko nga siya. Nagutom ka ba? Hindi ka lalapit sa akin kung hindi ka nagugutom. Naamuna nila ang pagkain, lalo na atay at butterfly. Kaya sila lumalapit. Tony, ano nangyayari? Sumusugot ka sa hita ko, papagkakatin mo ako, loko ka. Halika na kuya, malakas ang ulan kanina, kaya baha ulit sa lahat ng lugar. Oh, pagkatapos ng video, tapusin na natin ang trabaho natin. Pupunta tayo para kumuha ng mga materyales. Ngayong araw, papasok tayo sa panakan para kumuha ng sukat at tingnan ang mga dapat ayusin. Magsisimula na rin ang renovation na yon. Dahil umulan, di tayo makakapag-welding sa labas. Dapat natin itong gawin sa loob. Sana tuluyan na maging maayos ang bukid natin. Mas dadalasan ko pa mga video. Naiintindihan, unti-unti lang. Ipakita mo rin ang mga anak ni Fistak. Kumusta na kayo mga baby? Mga mahal ko. Ano ang ginagawa ng magaganda ko? Fistak! 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 Mga anak ko to. Yung lalaki di na naman lumabas. Dati nagkasakit yung lalaki pero ngayon okay na siya. Wala na siyang problema pero di siya sumasama sa iba. Di ko alam bakit mga kaibigan. Magandang enerhiya ng mga babae pero hindi gaano masiglang lalaki. O kuhanan mo dito pare, basa na naman lahat. Nakilala mo na si Odin? Hindi pa pare. Sandali, ipakikilala kita kay Odin. Tingnan mo, bagong bilinan namin si Odin. Nagkaroon ng sakit at kung ano-ano pa. Hindi ko siya naipakita na maayos. Kumusta si Odin? Nakikita mo siya na malapitan. Ang ganda ng katawan at ulo niya, kuya. Medyo napabayaan lang balahibo, may simula ng galis. Nabigyan na ng gamot, ayos na ba? Pero yung hugis ng ulo, kulay ng balahibo at katawan niya ay perpekto. Ha? Papapigatin pa natin siya ng kaunti. Diba, magmumukha siyang parang Diablo, tol. Pero si Diablo, sa tingin ko, mas matangkad ito ng kaunti kaysa kay Diablo. Mas matangkad ito ng kaunti, pero mas mahaba si Diablo. Mas mahaba ba siya? Oo, tama. Sa tingin ko, kaya lang siya mukhang malaki kasi mataba siya dahil malaki ang katawan niya. Parang balahibo ni Marley ito, pero mas maikli ng konti ang kay Diablo, kaya mas kita timbang niya. Malapad din dibdib ni Diablo. Normal lang na may pedigree ang anak natin, maganda at dekalidad siya. Yung pagiging mas magaling kay Diablo, ibang klase talaga si Diablo, kapatid. Pare, yung bagsik niya talagang sobra eh. Pero itong anak, mas pala kaibigan. Tama, gets mo? Halimbawa, yung pinagbilan natin ito, lagi niyang nilalabas at pinapasyal. Odin! Nakikita mo ba yung buntot niya? Tingnan mo. Sabi mo matigas siya. Tingnan mo kung paano siya nakatiti kay Lolo. Mashallah, sana ko. Bababak, parang leon, grabe. Parang leon, grabe. Naku, ay lumubog ang paa ko, hindi na makaalis. Gokan! Anak, hindi makaalis. Anak ng tinapa. Anong nangyari sa lugar na to, anak? Talaga, Lolo, mag-ingat ka. Dumaan ka dyan pero huwag kang mahulog sa pool, ha? Nilagay din natin dito ang water pump. Ang ganda ng kinalabasan. May gagawin tayo ngayon, mga kaibigan. Tapos, yung isa pang tangke, di ba? Pare, parang swimming pool na ba yan sa'yo? Eh, parang pwede nang langguyan yan. Sige, pasok ka na. Pag naka 10,000 likes ang video na to, alam mo isigokan. Pumasok ka na lang na may raincoat. Pumasok siya na naka-raincoat. Kung sabay kami papasok, gawin nating 15,000 ang likes. Balik kayo, tingnan ko. Papakita ko mga panel. Papasok tayo, anak. Papasok din ako. Anong problema? Paano? Walang epekto sa atin ang lamig o kung ano paman. Tingnan mo kuya yung tubig doon. Tingnan mo talaga, tingnan mo. Lumubog ka, di ba? Para ilog na dito mga kaibigan. Tingnan mo. Grabe ang agos ng tubig. Anak, sobrang lumubog talaga. Kaudi pa ma to, nung nakaraang ulan, naging lawa ang buong lugar na to. Hindi biro, di mo na makita ang damo. Ngayon, paano tayo akit sa ibabaw ng container na yon? Wala rin naman dito ang hagdan. Hoy, sandali lang mga tol. Sandali mga kaibigan, ipapakita ko ang mga panel. Kailangan natin umakyat dyan sa ibabaw niyan. Oo, ganun ang gagawin natin. Magulo at madumi dito ngayon kasi ginawa natin ang mga gawain kahapon. Hindi pa, tapos ang gawain natin, nakasilip din sa bintana si Rocky. Rocky! Manapilyo! Ngayon mga kaibigan, halos hindi namin kinaya umakyat kahit walang haldan. Tingnan mo. Pinakabit namin dito ang mga panel namin. Sa kabuuan kuya, ito ang malalaki at pinakamagagandang panel.
Nakalimutan ko yung isa pero yung pinakamaganda talaga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 7 na panel. Lahat ito ay ipinakabit namin dito, yung inverter at iba pa. Alam na ng marunong dito. Maganda talaga ang sistemang pinagawa namin. Magkano ang nagastos dito? Ano kayang gawin ito at ipapaliwanag ko mamaya sa loob ng container? Nagka-problema lang kami. Kahapon bumili ako ng submersible pump. Sinabi ko na may balon dito. Hindi pala magamit ang balon dahil barado. Kaya sayang na nabili namin submersible pump at panel. Kailangan natin ipalinis ang balon. Napag-usapan na namin ito at iba pa ang gastos. Nasa 20,000 lira ang kailangan. Kahit ipalinis mo, di pa rin sigurado kung gagana. Wala ka siguraduhan, tinignan mo, milinis mo. Kung hindi pa rin gumana, kailangan mo na magpagawa ng bagong balon. Ipapalinis ko muna yon. Kapag nakita ko hindi pa rin gumagana, kuya, hindi na talaga ako mapapagawa ng balon. Magpa-drill ng balon at ipagawa lahat, sobrang mahal talaga. Hindi ito mamamurang bagay. Nagpakabit kami ng panel na ito para magamit namin sa trabaho. Mabuti na lang at nagawa namin. Tinignan ko, hindi gumagana yon. Pagkatapos, yung 2 panel doon, ililipat ko sa sistemang ito. Tinignan ko, hindi gumagana ang bomba. Ibig sabihin, magiging dagdag suporta lang ito dito. Kailangan namin gawin ito. Matagal na walang kuryente dito, walang-wala talaga. Nahirapan kami dahil walang tubig. Naglagay kami ng tangke at napakabit ng tubo kaya may tubig na kami. Napa-install din kami ng kuryente kaya may ilaw at nakakapag-charge na kami. Salamat sa Diyos. Kung hindi, napahiya talaga kami kuya. Ngayon, maganda na at naipagawa namin ito. Sobrang saya ako. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang dinanas ko sa 3 taon. Halimbawa, si Gokan dumating at tumira dito, alam niya. Tama ba Gokan? Oo kuya, walang kuryente kahit ano. Isang beses na ako nakakapunta dito kada taon. Palipat-lipat ng lugar para mag-charge, kung ano-ano ginagawa mo. Isa pa yan. Ang dami niya talagang pinagdaanan ng hirap kuya. Kaya sabi ko, kung ipapagawa, ipaayos na natin ng maayos. Naintindihan nyo? Maganda na dito, ayos na rin ang tangke. Konti na lang ang kailangan gawin sa mga linya, ayusin din natin. Bilisan mong kunan si Suslu. Suslu, tingnan mo kung saan siya tumatakas. Kita ba mula dito? Ibigay mo sa akin, ako na ang kukuha kay Suslu. Ibigay mo kung hindi talaga nakikita. Ulan Süslü, bakit ka tumakbo? Biliyorum Süslü, isama mo rin sa kara sa video. Kara ko. Masya Allah, mga babae ko, mga usisera kong babae. Ngayon, dito ang gagawin natin ang mga panel na bakod. Bukas natin gagawin yon, di ba? Bukas natin gagawin. Oo, sige, hindi na kailangan ng kung ano pa, screw lang natin yon. Tama, gawin natin ang welding habang maaraw. Tama ba? Sa akin, wala namang diferensya. Gawin na natin. Ayusin muna natin ang sistema bago ang ibang detalye. Kuya, bumaba na tayo. Ganito ang sistema ngayon. Ang tatak sa ibabaw ay hindi advertisement o promo. Kaya huwag magkamali ng intindi. Dalawa tayong ganitong lithium na baterya. Magkano ito? 200 ba ito? Ang nakalagay. 25 mut. 5.5 kVA. Naglagay kami ng inverter. Ayos ba? Tingnan mo, ngayon may ilaw na rin tayo sa taas. Medyo mabaho lang sa loob ng container na yon. Nilagay ko rin doon ng mga aso. Doon sila dumumi sa loob. Nilinisin pa itong mga lugar dito. Tapos tingnan mo kung anong ginawa ni Rocky sa upuan. Tingnan mo. Nawala na yung mga takip nila. Mapagawa na lang tayo ng bago sa tagagawa ng upuan. Sa madaling salita, nagtayo sila sa loob ng bahay. Ipapalinis ko ang mga upuan. Sira na ang mga takip. Kaya kukuha na lang tayo ng mas maliit at bagong upuan. Anong magagawa natin? Kompleto naman tayo sa ilaw at iba pa. May ilaw na sa loob at labas. Salamat sa Diyos. Ayos na rin ang kuryente natin. Halika, kukunan ko pa sa labas. Bakit mo dinumihan ang bahay, Rocky, anak? Bakit mo kinain ng sofa, Rocky? Gokan, lumipat ka dito para hindi makatakas si Rocky. Sandali lang, Rocky. Huwag kang lumapit. O, tingnan mo, may ilaw pa rito. Ayos ba? Lahat ng lugar ay may ilaw ngayon. Tayo lang ang gagawa ng isang bagay, mga kaibigan. Handa na ang sistema natin. Mula dito, magkakabit ako ng kable, papunta sa mga kambing, saka maglalagay ng ilaw at saksakan doon. Maglalagay rin ako ng ilaw sa lugar ng mga manok. Sabi ko nga, gagawa tayo ng panel na bakod at gate dito. Pero ayusin muna natin para hindi makapasok ang mga aso. Ayos ba mga kaibigan? Lilinisin natin dito pagkatapos. Pupunasan, wawalisan, ayusin ang gamit at ilalabas ang mga aso para di na makapasok dito. Gagawin natin ito. Ang buong sistema ng kuryente ay nagkakalaga sa akin ng 120,000 TL. Ang mga panel, inverter, baterya at lahat-lahat ay nagkakahalaga ng 120,000 TL.
Ano ang kayang paandarin nito? Kapag maaraw, lahat ng gamit mo ay kayang paandarin. Kuryente mo, ilaw mo, ref mo, telebisyon mo at iba pa, lahat gumagana. Kaya mo rin paandarin isang beses sa isang araw ang washing machine. Kung maaraw ang panahon, pwede mong gamitin ng paulit-ulit. Mapapaandar mo ang water pump mo. Lahat ng gamit mo, mapapaandar mo. Kami, magdadagdag pa ng 2 o 3 baterya na yon o bukas para maging kumpleto na talaga. Ginawa naming upgradable ang sistema para mas madali gamitin. Ayusin din namin yan sa ganung paraan. Ang kabuuang gastos ay umabot ng 120,000 lira. Kasama na dito ang submersible pump, panel. Halika na, Karam, halika. Halika, Karam, halika. Gusto ni Karam na magpalambing sandali, Natasha. Lahat sila. Tingnan mo, halika sa balon. Ipapakita natin. Ilagay namin ang submersible pump namin sa balon, pati ng hose at iba pa. Sa kasamaan pala at baradong balon. Hindi naging ayon sa gusto natin, kuya. Hindi talaga. Sige, ilalabas ko siya. Sandali lang. Sandali lang, Kulo. Mukhang aalis na siya. Naikabit na nila lahat ng kable at iba pa. Nasa loob lang ang submersible pump natin. Makita ninyo. Kaya nito sumipsik ng tubig hanggang mga 50 metro. Pero kapag walang tubig... Paano yan nagawang tumalsik ng ganon? Nakakabaliw. Nakita mo ba? Pagkatapos noon, hindi talaga umubra, tol. Susubukan natin, linisin muna natin, tinatin kung lalabas. Kung lalabas, okay. Kung hindi, ano pa magagawa ko ngayon? Napakamahal ng lahat. Magbabayad ka sa drilling, magbabayad ka dito, magbabayad ka doon. Hindi madaling gawin ng mga to, mga kaibigan. Totoo. Ayun na, hindi nagawa ng maayos. Itong balon na to, mga 6 o 7 taon na hindi nagagamit. Gets mo? Napuno, mapaw, nadbala, kung ano-ano nangyari, pero hindi pa rin umubra. Ngayon, hindi naman to urgent, pero kailangan ba natin to sa tag-init? Oo, kailangan. Sa tag-init kasi mainit, walang tubig, nakakaproblema ka, ganun ang nararanasan mo. Kaya kailangan talaga sa tag-init. Pero ngayon tiningnan ko, hindi pa rin nagawa. Doon sa isa pa natin tubig, anong gagawin natin, kuya? Maglalagay tayo ng mga tangke. Kumuha na rin tayo ng water pump, ipinakita ko na sa inyo dati. Gagamitin natin yon. Gamitin mo na lang ang water pump at makakaraos ka. Ano pa ba magagawa ko ngayon? Naintindihan mo ba kapag nilagyan natin ng water pump ang mga tangke? Maganda ang kinalabasan. Yung pool na nabanggit ko, pinakita ko na sa inyo dati. Kapag dumating na ang backhoe, papalalimin pa natin ng kaunti ang hukay, tapos magbubukas din tayo ng isang hukay para sa palikuran malapit sa container, gagawin din natin yon. Ngayon, tinan mo, dahil sa pool, naiipol ang tubig ulan at napupuno ang pool. Madali kong nahuhugasan at nalilinis ang delivery room. Ayun, gamit ko siya para sa trabaho ko. Mas maganda siguro kung palalalimin pa natin, tapos kung mailalagay natin yung sinasabi kong tangke sa harap ng mga kulungan, mas mapapadali ang paglilinis natin doon. Gusto ko sana magpagawa ng balon na malakas ang tubig para hindi tayo mahirapan. Pero kung hindi pwede, wala tayong magagawa, mga kaibigan. Tuwing may pinapagawa ko, may iba na mga aberya na lumalabas. Palaging may nangyayaring hindi naasahan. Anong nangyari, Iris? Pilyong Iris, kaaway ng asto si Iris. Palalabasin ko muna si Carlos ko ngayon. Hey, guwapo kong anak, sandali. Palabasin muna natin si Carlos Papa kasi nagwawala siya. Sinasabi niya palabasin siya. Pero, andito si Lolo Baliw. Magkakaproblema pa tayo kay Lolo Gokan? Umatake si Lolo Baliw kay Carlos. Asil, pakawala na kita. May kaaway bang aso si Asil? Walang aso makakaaway siya, pero baka asarin ni si Faisal. Sandali lang, Asil! Hindi lolo! Hindi lolo! Hindi lolo! Shh, sandali lang, hindi anak. Shh, sandali lang, sabi ko hindi pwede. Shh, isang bismillah. Paintulutan mo muna, na ako nagkagulo na. Hoy, shh, sandali lang. Naku, pinagsisiyan ko pang inilabas ko kayo. Asil, pumasok ka na kung gusto mo. Halika, Asil, dito ka. Si Carlos, tingnan mo, nakatutok kay Lolo. Lolo, hindi pwede. Paintulutan mo muna, ilalakad ko lang si Carlos. Sandali lang. Halika, pakawalan natin si Carlos dun sa mga kambing. Tingnan natin kung tatakbo siya. At masanay ka na rin kasama niya. Teka! Sandali lang, anak. Teka, Carlos. Ayusin muna natin ang pinto para hindi pumasok si Lolo na baliw. Lolo, huwag! Mga kaibigan, sobrang bait talaga ni Carlos. Hirap siyang pihilan. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa... Sige lang, dahan-dahan lang anak, dahan-dahan lang. Iniisip pa namin dalhin siya sa palengke. Paano kaya namin siya ilalakad sa palengke?
Halika, sandali lang Carlos, huwag mong dudumihan dyan. Dumaan ka ng maayos, Gokan. Isara mo ang pinto, ayos na. Panuorin muna natin si Carlos. Pakawalan ko siya dito, ayos lang ba sa'yo? Hindi. Tinitingnan lang natin. Lolo, wag! Lolo, wag kang lumapit! Panurin muna natin si Carlos. Sana hindi siya tumalon. Hindi ako sigurado pero... Sandali. Tigil! Umupo muna ako dito. Carlos, halika Carlos. Halika, grabe ang anak mo si Carlos, ang lakas ng loob. Grabe talaga. Baba ka Carlos, mga kaibigan. Napaka-espesyal niyang anak, mahal na mahal ko siya. Itong bata na ito talaga, para tingnan mo ang karisma niya. Diyos ko, bigyan mo po ng mahabang buhay at kalusugan ang anak namin. Sandali lang. Huwag mong tapakan dyan, sandali. Carlos, kakapintura lang namin dyan. Lumipat ka sa kabila. Tigil! Pare, sinira niya na yun. Nakita mo. Sandali. Halika dito. Okay, Gokal, isara mo yung pinto, anak. Hindi mo ba naisara yung pinto? Lumabas ka. Somebody! Carlos, halika, prinsipe ko. Halika, anak. Ayun na si Lolo. Sandali lang, Diyos ko. Dahan. Anak, parang toro ka talaga. Grabe ah. Dumating na si Lolo na ako magugulo na. Teka, Lolo, wag! Hindi maganda dumating si Lolo. Naku, nabangga mo ulo mo, anak. Teka lang. Lolo, bakit ka ba dumating, anak? Si Lolo nagsiselos, tol, kasi may iba tayong asong mahal, di ba? Sobrang selos niya, pati mga kambing, ginugulo niya. Gusto niya siya lang ang pansinin. Tatalong kaya siya mula dito. Oo, normal lang na tumalon siya, pero curious ako kung tatalon siya na yun. Teka, Sandali lang. Tigyan mo kuya, ito. Dito siya, ayan, tatalon yan. Tatalon. Yokan, lumabas ka nga sandali. Lumabas ka muna. Ipakita mo si Carlos sa kanila mula sa malayo. Makita nila ang leon na yan. Bilisan mo anak. Tingnan mo yan, oh. Nakikita mo ba ang karisma ng taong yan? Teka lang. Maipit mo ang paa mo dyan, sandali lang. Lahat ng mga yon, pati mga bakod nila, matibay namin nilagay. Mga kambing, mga manyakis talaga, isinusuksok nila ang sungay nila, guys. Ipinipilit nila ang sarili nila. Naipit mo na nga ang paa mo. Maipit mo. Halika, sukatin natin leg mo. Masya Allah, ang galing ng anak ko. Masya Allah, ganito ang anak ko matapang. Si Jill. Siguro mas mabuti kung ilalagay ko ito sa tali, di ba? Anak, pag nakalabos yan, atakihin niyo si Lolo. Hindi pa talaga nakaaway si Carlos. Ayoko makipag-away siya. Kapag ginawa niya yun, hindi mo na sila mapag-iwalay. Naintindihan mo ba? Hindi mo na sila mapag-iwalay. Sandali, ilalabas ko rin yun na yun. Dumating na rin si Dede. Sandali lang. Ngayon ay magkaharap na sila. Ipakita niyo ang lakas sa isa't isa. Walang tulong mula sa akin. Tigil! Anak, pati ba naman ikaw ay inaaway mo ang mga kambing? Hindi mo naman ginagawa yan dati. Teka nga, halika rito. Kailangan talaga nating paliguan si Carlos. Nagiging dilaw na ang kulay niya, grabe naman. Halika! Teka lang anak. Nililinis ko kasi ng bleach yung mga kulungan, kaya siguro pumuti o nag-iba yung kulay. Ano bang nangyari? Alisin muna natin yan. Asil, wag! Teka, tingnan ko muna. Kuya, pag tinanggal natin to, magugulo ang mga pyesa. Sige, next na. Logan, wag mo hayang pumasok si Azil, ha? Teka, hindi. Hintayin mo. Sige, Lolo, manatili ka muna dyan. Lolo, manatili ka dyan, wag kang lumapit. Narinig mo ba, Pasham? Pwede ba kitang sabihin ng isang bagay? Kunin natin to at pumunta tayo sa palengke. Subukan nating sukatin ang reaksyon ng mga tao. O kaya pumunta tayo sa mall gamit to. Ha? Pumasok tayo sa mall kasama si Carlos. Carlos! Hintayin mo, dahan-dahan lang. Tayo na magsaran to mga kaibigan. Sandali lang. Bago pa may mangyaring aksidente. Carlos, halika! Carlos, halika! Halika, Pasyang, halika. Halika, Snanim. Sige, matapang ka, halika. Lumipat ka doon. Hintayin mo.
Asil, ikukulong muna kita, anak. Naku! Ngayon, Asil mga kaibigan. Ina-atake at hinahabol niya si Faisal. Natitrigger din yan ibang mga aso. Kaya hindi mo siya pwedeng pakawala ng basta-basta. Grabe, sobrang napagod ako ah. Ha? Grabe, binibigay ko na lahat ng lakas ko. Sa buhay na to, ang tinan mo, hindi si Diablo kung sino pa man. Ito! Ang pinaka nakapagod sa akin ay ang asong ito. Pare, ang lakas niya, di mapigilan. At nakakabit pa siya sa leeg. Isipin mo na lang kung bewang nilagyan mo ng tali dito. Kapag binuhos niya lahat ng lakas niya, hindi mo talaga mapipigilan to ha. Na yun palang hinihila ka na anak. Hindi ko na maisip kung ano mangyayari sa oras na yun. Mga kaibigan, tungkol sa mga asong bisita, alam nyo namang may dalawang itim na aso rin. Pinadala na rin namin sila. Alam nyo na, isang sakit na alam nyo na. May nararamdaman siya kaya magpapagamot. Pinadala na rin namin sila. Sa madaling panahon, aalis na rin ang mga natitira. May sakit na dumapo sa amin. Inasikaso rin namin yon. Sana madampasan namin to sa lalong madaling panahon. At least para malibang kami, nakita yun naman, ibinuhos namin ang sarili namin sa trabaho. May ginagawa kami para maging magandang farm namin at para malibang din kami. Para gumaan ang loob at maging maayos ang mga anak namin. Kasama si Gokhan, ayusin namin lahat ng ito. Yung ilalim at ibabaw, mga frame ng delivery room, lahat ng yan, halimbawa ayusin ko muna ang delivery room, halimbawa lang. Halimbawa, sina Chitrat Marazay na Kataliron, ililipat ko sila sa delivery room. Hindi sila mananatili doon. Walang problema sa tag-init, pero sa taglamig, may putik, ulan at lamig. Pareha tayo nahihirapan, pati na rin ang mga anak nila. Gagawin natin ang lahat para sa kanilang kaginhawaan. Ngayon, yung mga bagong panel na binili ko, pininturahan namin, yun ang sarili namin tambayan. Kailangan din ng pangalan yon. Silid ng bisita. Silid ng bisita yon. Naisip ko ipakita sa inyo yon. Typhoon Kilagi, pwede rin yon. Naisip ko ipakita yon sa inyo. Sana sa mga susunod na video, magustuhan ninyo ang mga video tungkol sa renovation. Hindi ko ito na video. Wala talaga akong lakas para mag-record. I-video ko paunti-unti ang renovation at ipapakita sa inyo. Inayos ko pa lahat mga kaibigan. Mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Ingat kayo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.